Kaya ito ang mabuti dahil sa ito ay isang mahusay na trabaho sambit ni Jiwo. Mukhang may lakas ka pa, para sa isang sangkatauhan, okay ka lang ba tanong ng hari sa pag-alala niya kay Jiwo. Oo, okay lang ako, kaya sige huwag ipag-alala sa huli, magkita pa rin naman tayo sa kabilang buhay. Kaya nang marinig ito ang tinig ng babae binigyan niya ito ng lakas loob sa pamamagitan ng sambit nito nang mabuhay daw sila ngayon. Pagkatapos may kinuha siyang hibla na parang sinulid ang nasa kanyang daliri na makulay pula. Tapos biglang may liwanag ang bumabalot sa babae kailanganan daw nito makita ang underworld. At ayun na nga ang nangyari nalipat silang dalawa kung saan may magandang kapaligiran at para makita daw ng babae ang sinasabi niya kanina ang kabilang buhay. Kaya nagulat ang babae sa kanyang nakita, habang ipinaliwanag ng hari sa kung saan ang babae ngayon at ikaw ang unang taong pumunta dito sa katawan ng tao. Maligayang pagdating sa aking unang underworld. At sinabayan niya ito sa pagbati sa kanya nang ikinagagalak kitang makilala, bagong empleyado. Kaya ito ang mundo ang world ng underworld. Sabi mo underworld ito. Samantala napakalaking puno talaga ang nasa isip ng babae habang ito nauutol-utol sa pagsisalita. Ito ay isang bagay na naiiba. Talagang hindi niya inaasahan na makarating siya doon. At napagtanto niya na may kasamang gulat sa kanyang mga sugat na wala na lahat dahil sa ito ay gumaling na. At nagmungkahi ang babae sa hari na sana raw tanggapin siya nito bilang bagong empleyado ng hari. Ikaw, hindi, Mister, sino ka dagdag tanong niya sa hari. Bago pa man ito magpakilala ipinakita muna nito ang hibla na parang sinulid na kanyang pinaikot-ikot sa kanyang daliri. Pagkatapos nagpakilala siya bilang ang dakilang hari ng underworld. At maaari mo akong tawaging, Young Ranim, tapos nagtanong ang hari sa babae kung curious ba daw sa hari. At nang malaman ito ng babae napasigaw siya kaya't ikaw ang hari ng underworld. Tanong ng babae pabalik sa hari. Habang ang sa isip-isip nito sa kung totoo ba talagang hari ng underworld ang kausap niya. Pagkatapos nagtanong ang hari sa babae sa kung ano pangalan nito. Kaya naman sumagot ang babae na Li Jiwo ang pangalan niya. Okay Li Jiwo sambit ng hari habang itinatali nito ang mapula na sinulid sa kamay ng babae, ikaw ngayon ay nasa posisyon ng pinuno, ikanya pa dito sa babae, kaya ginawa siya ng hari bilang pinuno sa kanyang posisyon. Ngayon mula ngayon hindi ka natatanda. Hindi ka pa mamamatay. Sambit ng hari kay Jiwo habang tuloy ang pagtali nito, sa kamay ng babae. Mabubuhay ka lang, lahat ng ito ay kasinungalingan. Dagdag niya dito sa pagsabi sa babae. Ano ang iyong opinyon tanong ng hari sa babae. Samantala parang walang narinig ang si Jiwo sa kanyang kaligayahan at ang ganda pa ng kanyang mga narinig muli sa hari, kaya naman tuwang-tuwa ito. Ngunit naputol ang kasiyahan nito sa kanyang kaya nagtanong ito kung ano ba raw ang nangyayari sa sinulid na itinali sa kanya. Kaya naman napatangala sila sa kalangitan habang onti-onti itong kumukulay pula, kaya mukhang paparating na, sambit ng hari kay Jiwo. Kaya sinabi ng hari kay Jiwo na lumipat sila. Tapos tinatanong ng hari si Jiwo sa kung gusto bang malaman ni Jiwo kung ano ito nakatali habang hawak ng hari ang kamay ni Jiwo, at ito ang baklad ng tadhana. Kaya nagulat ang babae sa narinig niya dahil ang tali ng tadhana pala ang itinali sa kanyang kamay. Oo, makinig kang mabuti. Kung wala ka nito, hindi ka mabubuhay dito. Hindi ka rin mabubuhay, paliwanag ng hari sa kay Jiwo. Sa gulat ni Jiwo sa kanyang natuklasan sa likod ng pagkaroon niya ng sinulid sa kanyang kamay, tinawag nito ang hari sa kanyang pangalan. Subalit wala na silang natitirang oras. Ganun pa man sa likod nang wala na silang oras nagtanong pa rin ito sa hari kung wala siya ganun. Maghihiwalay ba sila? Kaya napaisip ang hari bago niya sinabi sa Jiwo na hindi naman ganoon, ang mangyari. At ito na magiging katapusan. Pagkatapos bumalik ang sense kung saan naganap ang pangyayari at nagulat na lang siya sa kanyang narinig na tinatawag ang kanyang pangalan. Kaya tinawag ng lalaking ito ang pangalan niya Jiwo, kung gising ka na ba, sambit ng lalaki na may pag-alala. Bumangon siya mula sa pagkagiga niya oo nakita ko. Minho Sinbay. Salamat sa Diyos sa iyong kaligtasan. Kapag hindi mo binuksan ang iyong mga mata, nag-alala ako ng sobra.
Anong nangyari, tanong niya pa dito, ang puso ko ay payapa, panaginip ba ito? Tapos nagtanong ang babae sa lalaki kung paano siya nakarating doon. Kaya nakita ko ang tanda mo, ang signal ng iyong kahilingan. Mabuti walang nabiktima, salamat sa iyo. Ngayon ay aalagaan natin ang lahat ng mga patay. Tulad ng nakikita mo ngayon, paalala niya kay Jiwoo. Kaya ang mga estudyante, paano sila, tanong ni Jiwoo sa lalaki. Oh, ang mga estudyanteng iniligtas mo. Nagtago sila sa classroom. Pero, may kakaiba. Kakaiba, sambit ni Jiwoo. Oo, tugon ng lalaki. Ang ilan sa kanila ay may malagkit na likido sa kanilang katawan. Parang may napakalaking bagay na dumidila sa kanila. Dilaan. Sambit muli ni Jiwoo. Haha, totoo yan. Kaya doon naisip ni Jiwoo na baka kagagawa ng lalaki na iyon sa parang ganito, sa tingin mo nakikita mo si Harry Potter. Hahaha. Kaya hindi ito panaginip. Ang backlog ng tadhana na ito ay totoo. Ang nasa isip ni Jiwoo. Hindi ito panaginip. Tapos Lee Jiwoo. Tawag ng kanyang mga kasamahan habang parang ng moment pa ito. Tapos ka na ba? Tanong ng isang babae kay Jiwoo. May masakit ba sayo? Park Yun, Senador Paynim. Pareho. Ayos lang ako. Tugon nito kay Toons, Senador Pay niya habang nakataas ang kamay nito. Mabuti dumating si Yumuranim kahit medyo late siya. Salamat sa pag-aalala mo sa akin. Manahimik ka, kaya pinata-hemak niya siya. Sino ang nag-aalala sa iyo? Kung hindi dahil sa kakayahan mo, hindi ko gagawin ito. At huwag malate sa trabaho. Hindi niya talaga inaasahan ang pagtrato ng Yuna Senador Pay sa kanya, pero ganun pa man tumugon pa rin ito ng oo, naiintindihan. Nang may tumapik sa balikat niya at ito ay ang nakausap niya kanina na ikinagulat naman ni Jiwoo. Huwag seryosohin ito. Bulong niya kay Jiwoo. Nag-aalala talaga siya sa'yo. Talaga ba? Tanong niya pa dito. Oo. Kaya agad siyang pumunta dito. Hindi ba dahil lang sa trabaho? Tanong niya pa dito. Hindi, pero pareho. Pagkatapos lumabas na sila sa paaralan. Maaari kang umuwi ngayon. Magkita tayo bukas. Salamat, Senpei. Tapos pinaharurot na ang taxi paalis. Sadan mabuti ligtas ang mga bata, hanggang sa napatingin siya sa tali ng tadhana, the bond of destiny, sa kanyang kamay. Habang naisip nito ang sinabi ng hari na ito ay magiging katapusan. Kaya kung gayon, ako. Tapos lumitaw ang black slime, kaya sinabi dito kay Jiwoo, nagkaroon ka ng kontrata sa underworld. Ano? Sigaw nito sa excited na pati taxi napatalon din sa tuwa. Kaya napatanong ang driver sa babae kung maayos lang ba ang pakiramdam nito. Oo, isang insekto lang. Ha, tugon niya pa sa driver. Kaya ang driver napatawa na lang din. Tapos sino ka, tanong niya sa slime ng pabulong. Ako ang tagapayo ni Yumiranim, at nagpakilala ang slime sa kanyang pangalan na Nomang. Naiintindihan. So makikita ka ng iba? Tanong muli sa slime, huwag kang mag-alala. Hindi ako nakikita ng ibang tao. Yun. Nomang, tawag ni Jiwoo sa slime. Ayaw ko kay Ito ay kakaiba, maaari kang magsalita ng normal. Sagot ng slime kay Jiwoo. Nomanch, so ito ay ang name. Tanong niya pa dito. Pumunta siya sa mga estudyante. Ang mga estudyante, kaya nagulat si Jiwoo, kaya nagtanong kung totoo ba ito, iyon ay tunay. Hahaha, Yumuranim pumunta doon. Sa kanyang sarili. Kaya mabilis niya itong gagawin. Paliwanag ng slime kay Jiwoo. Na may gulat na ekspresyon habang naalala nito ang hari. Kaya bigla niya nalang sinigawan ang driver, kaya nagulat ang driver sa inaasal ng babae sa kanya. At tinakot pa niya ang driver. Pagkatapos naulipat ang sense kung saan naka-rating na ang hari, sa harap ng malaking building na ito. Wow, napakalaki nito. Hindi ako makapaniwala. Hindi ba ito magiging mahirap? Tanong nito habang nakatingala sa malaking building. Hindi ka makakatakas ngayon. Maghintay lang, sambit nito habang naglalakad sa daan. Hanggang sa nakarating siya sa malapit sa pintuan. Kaya ito ang pinto, tama. Nakikita kong bukas ito. Tapos lumapit siya sa may glass, ito ang mga tao ay sexy, sila ay kawili-wili, papuri niya sa mga mannequin, kaya napaansin siya ng isang tao. Hoy ikaw!
Hindi ito ang pinto, sabi ng tao sa hari. Ikaw, anong sabi mo, tanong niya pa sa tao. Basta sabi lang nito ng hari habang sumasalamin ang mukha nito sa glass. Pagkatapos binunggo niya ang glass kaya nakuha niya ang pansin ng mga tao naruroon sa loob ng gusali. At nang mabasag niya ang glass, saka pa niya sinabing, iyon bukas na. Na nagbigay takot naman sa ibang tao ang ginawa niyang pagbasag ng glass na yon. Paano ito magiging mapait? Ito ang pinakamagandang uri ng tagumpay habang ang mga tao ay nagtataka sa kung bakit iyon ginawa ng hari. Dahil iyon sa hindi ito magbubukas, sagot pa niya sa mga tao. Okay, bakit ganyan ang facial expression mo? Maaari ka bang pumunta dito ngayon, sambit ng hari, na parang may kinausap siya. Bakit ka pumasok dito, tanong ng empleyado, patunugan ang alarma. Sabi naman ng isang kasama nito. Habang tuloy lang ang paglakad ng hari na parang hindi niya makita ang mga tao. Nang may nagtanong kung anong nangyari, tumakbo ka na lang, pero siya nakinig sa halip sinuri niya ito ng maayos. At doon niya napagtanto ang nangyari. Diyos ko, ano ito, sambit ng babae sa kanyang sarili. Tapos tiningnan niya pa ito ng maayos kaya bakit may napakalaking enerhiya siya. Samantala nakatayo lang ang hari sa gitna na parang may hinahanap siya. At nang may nagkomento kung siya ba talaga ang hari ng underworld. Tapos tumangala ang hari sa itaas. Ngayon nakita ko na, Diyos ko, nagtama ang aming mga mata. Tapos nakatungtong siya bigla sa itaas ng glass. Kaya nagulat ang babae sa kanyang bigla ang pagsulpot sa harapan ng babae. Ginulat talaga ako nito ang naisip ng babae sa kanyang nakita. Kaka-rating mo lang sa ganoong distansya. Sa ganoong kaikling panahon. Oo, ito na, ang pag-iisip ng hari habang tumitingin ito sa babae. Pero bakit parang sobrang nasusunog? Ika pa niya sa pag-iisip. May problema ba? Tanong ng babae sa hari na may masayahing ekspresyon. Ikaw, sambit ng hari habang turo ang babae na nagpagulat sa babae. Sino ka? Sambit muli ng hari sa pagtanong sa babae, na ikinayoko ng babae sa pagtawa. Yumuranim, ikaw pa rin. Hindi mo pa rin matandaan ang mga mukha ng mga tao. Kung, dahil ito ang una nating pagkikita, hayaan mo akong tanggapin ka ng maayos. Beku ang pangalan ko. Nabuhay ako minsan sa underworld. Tahimik. Kung sinabi mong gawin mo lang pero, young master. Sagutin mo na lang ako. Dinala mo ang hiniling ko sa iyo ha. Dinala ko, pero, manahimik ka, wag mo akong sermonan. Anong gagawin mo kung mangyari ulit sa akin to? Ngayon nahanap na kita, bastard, ang nasa isip ng hari. Aalis muna ako, sambit ng hari kay Beku, itong batang ito, hinahanap mo ba siya? Tanong ni Beku sa hari. Gayunpaman, hindi mo ba ako naririnig bago ka umalis? Importante ba talaga na tamaan siya? Ako. Oo, dahil sa ito ay mahalaga. Ano? Hindi mo pa rin maintindihan, paliwanag ni Beku sa hari. Maaaring pumikit ang iyong mga hukom o pulis, baka tumalikod sila ikapa ng hari kay Beku. Maaari nilang sabihin na, hindi ito malaking bagay, pero ako. Hindi ko siya papayagang makalayo. Palaging pinaparusahan ng hari ng underworld ang makasalanan. Maraming mabubuting lalaki. Nagdusa sila. Yumuranim, ang nasambit lang ni Beku para sa kanyang mga narinig, wala na siyang magagawa. Pagkatapos bakas na lang ang nakita sa pag-alis niya mula sa itaas ng glass. Ganun pa rin kayo. Sambit ng hari, sa mga lalaki noong una nagtaka pa ang isang lalaki. Pero sa huli naalala peren niya siya, kaya ikaw. Siguradong nilok na kita. Ika pa niya sa hari. Akala mo ba hindi ako makakalabas? Sabi ko sa'yo, tanong ng hari sa isang lalaki. Kung hindi mo kontrolin ang iyong mga aksyon, matatamaan ka ni Harry Potter. Pagkatapos tinoro ng hari ang lalaki gamit ang stick. Samantala si Beku ay halos mapatawa sa Harry Potter. Ng hari. Kaya anong kalokohan ito? Ang nasa pag-iisip ni Beku sa mga nakikita niya sa ibaba. Kumain ka na ba? Tanong pa ng isang lalaki. Please. Huwag, please. Pagmamakaawa ng isang lalaki. Ngunit ito ay nangyayari. Eto, nandito na. Sigaw pa ng isang lalaki, kaya hulihin ang nanghihimasok.
Sambit niya pa dito. Pagkatapos sumugod ang mga tao sa hari para sa pag-aresto. Sa kanya inatake nila siya. Ngunit may sumigaw habang itinaas ang kamay nito. Kaya naman ang mga tao ay napatingin lang kung sino lang ang sumigaw. Pabayaan mo siya. Hindi siya kaaway. Sambit nito sa pagpaliwanag niya gamit ang pagsigaw. Kaya naman tumalikod ang mga tauhan para umalis sa kaganapan. Ganun pa man gagawin ko lahat ng gusto ko, ang nasa isip ng hari. Bomranim magagawa mo ang kahit anong gusto mo. Sigaw ni Bikwo sa hari, kaya lumilitaw siya bilang isang mahusay na pinuno. Sino siya? Bakit nila sinunod ng husto ang kanyang mga salita? Ang sa pag-iisip ng hari sa kanyang nasaksihan sa pangyayari. Samantala tumatakbo papalayo ang isang lalaki kaya nag-alala ang kasama nitong lalaki. Tumakas na naman siya. Sambit ng hari habang nakatingin sa papalayo na lalaki sa pagtakbo. Para huminto, sabi ng isa pang lalaki anak siya ni President Kang, sambit niya pa dito para takutin ang hari. Sa makatuwid, sambit ng hari sa lalaki. Kaya tumugon ito mukhang hindi mo pa rin maintindihan. Siya ang chairman ng Kangsong Group. Ang ikatlong pinakamalaking mamumuhunan sa Korea. Malaki ang impluwensya niya sa mundo ng negosyo. Pagpaliwanag pa ng lalaki sa hari. Sa makatuwid, ulit ang pagsambit ng hari. Nakita ko kung hindi mo pa rin maintindihan, tugon ulit ng lalaki sa hari. Huwag hawakan ang young master, ikanya pa dito habang hawak nito ang damit ng hari, kaya napatingin ng hari sa ginawa ng paghawak ng lalaki sa damit niya. Tapos sumigaw ang lalaki na mawala ka. Kaya napaisip ang hari sa kung ano ang balak gawin ng lalaki sa kanya hindi naman siya nanaginip diba? Samantala ang sa pag-iisip ng lalaki ay itatapon ko na sana, kaya lang hindi ko siya maigalaw. Pero bakit hindi siya gumagalaw? Malaki ang pagkakaiba ng ating mga timbang. So, gusto mo ako? Sambit ng hari sa lalaki. Para purihin siya, dahil siya ay anak ng isang tao ng mataas na uri. Ito ay kamanghamanghang, sambit muli ng hari. Anong klaseng kapangyarihan yan? Tao ba siya? Ang nasa isip ng lalaki. Gusto mong isipin ko na kung may pera ka, may kapangyarihan ka. Hahatigilan mo na yang kalokohan mo. Konsepto. Sambit ng hari sa lalaki. Kung ganito ang iniisip mo, may isip mo rin ba na okay lang na gumawa ng krimen dahil may kapangyarihan ka? Hindi ba't kung ikaw ay may kapansanan sa pag-iisip o mahina ang katawan, mababawasan ang iyong sentensya? Hahaha sa tingin mo ba ganito ang mundo? Pero hindi ganon, understand. Pang-asar pa ng hari. Wag kang pumunta kung saan-saan. Sigaw pa ng lalaki sa hari. Ang mga undertakers na tulad mo ay hindi lamang ang maaaring magsuot ng period clothing sambit nito sa galit. Pagkatapos pinunit ng lalaki ang kanyang damit na may lumabas na enerhiya. Kaya napalingon ang hari sa kung ano balak nitong gagawin. Samantala ang lalaki ay parang nag-transform ng bakal na katawan na may malakas na figura sa kanyang paligid. Tapos pinagsuntok nito ang magkabilaang kamao nito. Kaya may kakayahang, bakal na kamao, ang lalaki, na may kasama enerhiya sa paligid. Pagkatapos humanda siya gamit ang pag-upo na tulad nito. At biglang sugod ng napakabilis na pagsugod. Ngunit hindi na ikinagulat ng hari ang pagsugod ng lalaki sa kanya. Pagkatapos inaatake na siya ng lalaki gamit ang bakal na kamao nito laban sa hari. At magpakawala pa ulit ang lalaki sa kanyang kamao na bakal sa pag-atake sa hari. Ayon tumama ang pag-atake ng lalaki sa hari, hindi lang iyon tumagos pa sa likod ang impact ng lakas sa pag-atake. At pinasundan pa ito ng lalaki na may bakal na kamao ng sunod-sunod na pag-atake sa hari. At gumawa pa ito sa pag-atake sa hari kaya nakahanda ang pag-atake nito sa hari. Ayon nga tinamaan muli ang hari ng malakas na pag-atake ng lalaki sa blast strike nito. Naang siyang nag-bottle upan sa hari kaya naman maganda talaga ang paglipad ng hari, hanggang sa bumagsak ito sa malawak na usok. Kaya ngayon ano sa tingin mo? Habang kuyom ang bakal na kamao nito. Ito ang aking kakayahan. Paliwanag pa ng lalaki sa hari, ang kamaong bakal. Ang Iron Fist. Kalunos-lunos. Sambit pa ni Bikwo dahil pinanood pala sila niya. Anong sinabi mo? Tanong ng lalaki kay Bikwo.
Tumingin ka sa likod mo, sambit ni Bikwu sa lalaki, nakakaawa ka, dagdag niya pa dito. Samantala nakalapit na pala ang hari sa lalaki habang nakatingala pa ito kay Bikwu. At muli nang lilisik ang mata ng hari ng underworld.